At itong witness na ito ang isa sa makaprove po sa theory namin na ito. Attorney, ano po ang epekto nito sa mga kaso ni Pastor Quiboloy? Well, certainly it can give us a good effect, no, on the part of our defense of Pastor Apollo Sikibuloy, because when I checked the pre-trial order po, nakalista pala itong witness na ito as one of the 12 witnesses for the prosecution, no? So with this development, I don't know how the court will treat this, but certainly we might, no, I'm not saying that we will, but we might consider him as one of the hostile witnesses kasi he's just a prosecution when our time comes, if ever hindi mag-grant yung plano naming Bureau to the evidence after matapos magpresenta ng prosecution ng kanilang ebidensya. Attorney, ang sinasabi po ni Senadora Risa ay maaaring pinilit lang daw at binayaran ang nasabing testigo para siraan ang ongoing criminal proceedings against Pastor Quiboloy at may ebidensya raw siya na gawa-gawa lang daw ang pahayag niya ngayon. Ano po ang sagot niyo rito? Gaya ng nasabi ko, wala po kaming kinalaman itong paglabas nitong witness na ito po. No? So, paano naman pilit yung tao na nasa kulungan po, 75 years old na yun, at nakakulong na po, medyo matagal-tagal na. And they have all the powers ngayon. Medyo kaibigan nila yung PNP, kaibigan nila yung mga otoridad, at sitting senator siya. Huwag naman siguro sabihin na kaya ni Pastor Apollo Sikibuloy na pilitin ito at pwersahin itong tao na ito. Sa itong kaya nga ako na-surprise nga nito. Kaya at first, pasensya na dun sa mga news outfits na na-refuse ko kasi na-surprise talaga ako. Alam ko yung ibang mga news outfits kahapon, nag-refuse ako because I wanted to check first kung totoo ba talaga ito at kung sino nasa likod nito. At kung nung nalaman ko na parang totoo nga, then nagpa-unlock ako first sa Billionaire Channel. Ngayon lang ako nagsalita ko. Ngayong gabi lang po. Kailan niyo po huling nakausap si Pastor Quiboloy at kumusta na ho ba ang inyong kliyente? Kagagaling ko lang sa kanya kasi may hearing kami kanina sa RTC Pasig and medyo maganda na pagpalalaan kami ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na medyo maganda ang resulta. Yung private complainant kasi gusto na naman i-presenta ng prosecution even if na-presenta na nila previously and he valiantly objected thereto at sa awa po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nag-grant naman yung aming objection. So before ako pumunta dito sa Billionaire Channel, dumaan muna ako sa kulungan sa Pasig City kay Pastor Apollo Sikibuloy. Masaya po siya sa development. Attorney, kailan niyo planong mag-reach out doon sa bumaliktad na testigo? I have to check pa further, no? Because it was only last night that I was able to hear all his declarations. So, I will find a way kung paano ko ba siya makontak, no? Kaya para he can help us, no? I have to be practical and I have to be honest. With his declarations, explosive declarations, he can help us, but I have to check also the veracity of his declarations. As a lawyer, I have to, conduct his diligence also. So, kung masatisfy ako, then we will move from there. Attorney, kilala ho ba ni Pastor Quiboloy itong bumaliktad na witness? At ano ho specifically ang reaksyon ni Pastor sa development na ito? Hindi ko natanong specifically kung kilala niya, pero member daw ito. Nung nag-inquire ako doon na kagabi, nagtanong-tanong ako, member daw talaga ito, pero sa Glory Mountain ata ito siya na assign doon. Kaya nga nagtaka sila bakit doon sa testimonya na nagsabi daw na naka-assign daw siya sa SMNI. Hindi ito na-assign sa SMNI before and na-confirm ko yan. Wala siya sa listahan ng mga empleyado ng SMNI. So, yun, maganda ito kaya para mapalakas natin yung ating duty na itong kasong mga final against kay Pastor Apollo Sikibuloy ay produkto lamang ng hindi masyado magandang politika dito sa ating bansa. And for context, attorney, ito bang Glory Mountain ay yung main headquarters?
Ay, hindi. Yung Glory Mountain, yung nasa bukid na magandang mga tanawin, na parang park siya, na dinevelop po sa Pastor Apollo Sibuloy, doon po sa Kalinan, Davao City, sa Tamayong po, doon sa mga taas-taas na po na parang, park siya na napakaganda na parang nasa, parang nasa langit ka, o parang nasa Europe ka. Sa kaganda niya, kasi mga gardens ang nandun, may mga lake, at saka ibang mga magagandang natural na mga tanawin. Kumusta na po si Pastor Kibuloy in terms of his health, attorney? Ngayon, medyo in high spirit siya because of the development, especially kanina na nag-rule fairly yung korte na hindi na, kasi tapos na yung testimonya nung private complainant, wala talagang rason bakit isalang na naman siya ulit. At saka with his development also, nung nalaman niya itong witness na nagsasabi na ngayon ng totoo, masaya po si Pastor Apollo Sibuloy because we would all affirm his innocence of charges filed against him. Alright, maraming salamat po sa inyo, Attorney Israelito Torion, ang